Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta? Tulad ng dati at reminder lang, batay sa naging daloy natin ha, magbibigay tayo ng quick comments sa sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood, nakikinig, pwede rin kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Estrella Facebook page. Ito na ang ating Magic Ruleta! Gano'n kaya ang comments natin? It's time! Paikutin ang Magic Ruleta! Let's go, Ruleta! Do the honors! Ready. Okay, One, so say the magic word. Go, Ruleta! Yan. Sino kaya ang una? Ano yung reminder mo kanina? Kapag naalala mo ito. Bang gabi niya. Pag naalala mo ito, Simula pa pag yan. every time na tumataas ang kuryente at hirap na hirap tayo at nagba-brown out dahil kulang ang energy reserves natin, alalahaning ang pangalang Leandro Legarda Leviste. So yan, siya po ang lumabas sa ating ruleta. Bakit nga ba? Bakit nga ba nasa news yan Representative ngayon? Leandro Legarda Leviste. Oo. Ako naman ang naaalala ko, meron siyang Facebook post. Ano sabi? Ayon sa Facebook. Para bang Netflix series na meron siyang pa-teaser dito Sabi niya, ano daw abangan ng season 2. Season 2 ng ano? Season 2 ng kanyang pagpapapansin. Pagpapapansin, di ba? Kasi ang dami nito, ang hilig niya, no? Ang hilig niya, self-centered. I feel like, ang hilig niya i-grab yung camera, siya dapat ang sentro ng lahat, di ba? Sabi niya, may nananakot sa kanya. Ayan Pati na nga. yung ano niya, hindi niya naman gusto pangalanan, hindi niya naman pinapakita yung mga death threats di umano na natatanggap niya. Tapos, marami siyang in-expose, katulad nung sa Department of DPWH, sa Undersecretary, na mali naman Sunog pala. naman, kuryente. Cabral Files. Sunog ang information, yung Cabral Files, Yes. di ba? Binaboy niya yung, pinulyut niya pa yung ebidensya dahil siya pa'y nakialam. Kinamay yung ebidensya, naging ano tuloy, naging napanis tuloy yung ebidensya. Kinamay di ba? Pagkakamayin mo yung kanin, mapapanis sa Tama, yun. tama. Lalo na kung madumi yung kamay mo. Right? Ikaw, kinamay mo yung ebidensya, napulyut pa tuloy yung admissibility ng ebidensya. Huwag mo kakamayin yung ebidensya. So, anong season 2 ito? Yung pagkakamay mo ulit ng kung ano-anong issue, no? At Parang saka- mismo ata yung mukbangayan. Mukbangayan ata natin. So aabangan sa season 2. Kung papatulan natin yung season 2. Hindi, ang tanong nga kasi ngayon din ay, may naniniwala pa ba? May viewers pa ba ito? Kasi syempre, magpapapansin ka, may teatro ka, may audience yan, di ba? Pero yung season 1 niya kasi, kung season 1 man yun, parang nakuryente naman na. Parang hindi Bakit naman siya ata na-renew? masyadong kapani-paniwala. Naalala ko tuloy yung comment kay Mike Defensor nung Spice Boys siya. Okay. May narinig akong comment yung sabi, so young yet so corrupt. Yan. Ayun. And bakit tingin ko may corruption na angle, no? Kasi nga, kinamay din, pati yung pag-secure ng franchise. Di ba? Kayo yung makapangyarihan Hindi, dyan. may mga ano pa doon may mga pending pang usapin, 'di ba? Dahil Oo. nga, parang lumalabas na meron pang irregularidad din doon sa mga prangkisa, ha? Binenta ang mga Paano deklarasyon. ibinenta? Paano binenta? Una, paano na secure? To begin with, di ba? Ang nagkampanya dyan, yung nanay niya na member of the House, noong mga panahon na yan, nung napirmahan yan, no? So, si Senator Lauren Legarda. So, kinamay yung pag-a-award sa kanya sa lahat ng mga tao, siya ay nabigyan niyang franchise. Tapos, again, hindi niya naman dineliver yung kuryente. Nag-secure lang ng prangkisa at pinagkakitaan lang, again, at the expense and the suffering of the Filipino people. Yun. Hindi nga. Yung abangan natin sa season 2 kung meron. Yes, at paalala kasi na alam nyo po yung pangangailangan natin para sa malinis na kuryente, 'di ba? Renewable, green energy. Seryoso po yung bagay. Ngayon, pinaglalaroan lang ng mga politiko, dinidribble, kinakamay-kamay, sabi nga ni Dino, diba? Huwag niyo pong gawin yan kasi mahalagang-mahalaga po yan para sa kinabukasan ng ating bayan. Last na, sa susunod na magbibigay tayo ng prangkisa sa renewable energy, wag yung marumi yung kamay kasi kakamayin nila yan. Clean energy nga eh. Mapapanis kita. Dapat yung clean energy. Clean energy. So dapat lipat mo yung kinakamay. Okay. At ang basketball reference ay nagpapatuloy pero go Roleta! Ay, ito mukhang malinis yung kamay nito. Sino yan? Laila de
Lima, And? at Ramon Magsaysay awardee, Father Flavi. Father Flavio Villanueva. ASAS Nobel Peace Prize, recognized all over the world. Yan, Yes. Ramon Magsaysay Prize, Peace Prize, no? Oh, ito sa mga nanonood, parang kasama kayata nila lung Ay, May attorney tayo kasama na dyan sa Smina. may final kayo nung Lunes. Oo. Mas gwapo pala si Attorney Dino sa studio. Oo. Oh, ay, gusto ko Ayun, yan. friends tayo. Cheers! Cheers tayo sa kape. Oh, okay na. May comment. Okay na. Pero ano nga ba yung isinampan nyo ni Father Flavi at ni Kong Laila? Well, alam nyo, kasi ginagawa na naman ng kwento tong si Manay Laila de Oo Lima. nga. Nakulong na nga siya ng 7 years. Expertise kasi ng mga Duterte ang mag-imbento, mag-manufacture ng ebidensya, guluhin at i-divert ang issue. Ang sabi namin, hindi na pwede yan. So walang kagastos-gastos si Manay. Yung mga volunteer lawyers, again, like myself, already made sure, higit 10,000, pages yan ha? Good. Yung mga final namin ng mga dokumento. So yan ang totoo Nag-print naman ng ng maleta. 10,000. Yan ang totoo Yan ang naman ng totoo maleta. naman ni Manay, Complaint. So may diba? picture kami na may laman ng maleta doon, no? So hindi na kayo nakonsensya na again, ginagawa niyo yung kay Laila de Lima, ginagawa niyo sa pare. Oo. Sa pare na ang kasalanan lamang ay nag-aruga ng mga nawalan ng mahal sa buhay nung panahon nung madugong at pekeng gera sa droga. Pari yan ha. Pari yan. Anong klaseng konsensya ang meron kayo? At meron pang mga bastos ha. Bastos na mga DDS vloggers na minomonitor namin na sinasabi pa kung ano-anong kadumihan dito kay Laila de Lima at kay Father Flavi, no? So, nag-file kami ng cyber libel. Nag-file din Yes, kami sir. dun sa diyan kay attorney, anong pangalan nito? Yung nag-aabogado dito sa 18 Marines, si Attorney Baligod. yung 18 Marines, no? Pero magfa-file rin kami, abangan ang mga susunod na kabanata. Ito ang totoong Doon sa season mga- 2. Oo, ito ang totoong season 2. At you know me, di ba? You know me. When I say we will file, we will file. When we say hindi namin kayo palalampasin, hindi namin kayo palalampasin. Kakasuhan namin kayo, no? Kasama dyan sila Mike Defensor. Kasama dyan yung vlogger na, ano ba yon? Ay, yung Vice Mayor. Yung Vice Mayor, kasama dyan, no? So, minomonitor po namin at kakasuhan po namin kayo in due course, ha? Sawang-sawa na kami sa kampanya niyo yung disinformation, sawang-sawa na kami na binababoy niyo ang justice system, sawang-sawa na kami na nagmamanufacture kayo ng ebidensya, hindi na kami papayag. There will be people who will not stand idly by while you are playing with our justice system and while you're playing with the truth. The likes of Laila de Lima, the likes of Father Flavi will confront this disinformation campaign against them. Okay, abangan natin Laban, next week sa With Due laban. Respect kung sino ang bagong kakasuhan Kakasuhan. ni Atty. Dino De Leon. But for, Yun na po yung bagong Magic Ruleta. kung sino ang bagong kakasuhan. Sino po yung pagpinot ay kakasuhan ni Attorney Dino. Okay. Okay, at dahil dyan, baka sisunod. Let's go, Ruleta! Go, Ruleta. Baka humabang Go, tayo ng Ruleta. listahan eh. Meron pang next week. Meron pa next week. Ito pakakasuhan mo ba itong lumabas sa ruleta? Si Congressman Chel Jokno? Yang si Congressman Chel Joc, din ko yan eh. Ay, Dean Jokno train. Diba yung first batch no ng law school ni Dean Chel Joc. At isa sa mga mga nag-lead sa human rights lawyering. Di ba? Dating presidente o founder ba ng FLAG? Yung tatay niya ang founder ng FLAG, pero siya ang dating chairman ng Free Legal Assistance Group. At unang-unang chairperson ng Commission on Human Rights ang kanyang ama, di ba? Si Yes. Ka Pepe Jokno. Pero bakit ba siya laman ng balita ngayon? Si Kong Chel ngayon ay nalaman ng balita dahil nire-request niya na formally na mapunta sa congressional custody si Ramil Madriaga. Na alam naman natin ay merong existing na mga death threats. Lalo na pagkatapos siya kasuhan ni VP Sara Duterte, di ba? Dahil bahagi ito ng ongoing na impeachment investigation sa Justice Committee. Parang tama lang naman, no, yung panukala ni Congressman Chel Jokno na isa kustodiya muna ng Kongreso itong si Ramil Madriaga. Lalo na nga ay may mga banta sa buhay. Alam din naman natin kasi yung mga nagbabanta sa kanya, meron po yung track record na talagang ginagalaw nila yung mga nasa loob ng kulungan Kahit saan ka pa man, no, nawawala ang mga witnesses, di ba? Nagbabago ang testimonya. Galawan po nila yan Kaya suportado naman siguro natin to na bigay na lang muna yung kustodiya sa Kongreso. Lalo pa, susing tao, susing testimonya yung mga aligasyon ni Ramil Madriaga laban sa ongoing na impeachment proceedings kay VP Sara. At hindi kwentong kung ano-ano lang may basis po ito, yung request ni Chel Jokno, dahilan sa meron mismo, dinocument mismo na abogado, yung
doon sa buhay, no? At nanganganib ang buhay nitong si Madriaga. And dahil impeachment proceedings, yung nangyayari sa House is a crucial part of the entire impeachment proceedings, dapat ma-preserve rin nila yung mga pieces of evidence in relation to the impeachment So proceedings. strong din yung legal basis. Malakas ang legal basis, no? At saka pinasampina na rin ni Chel Jokno, no? Nagre-request na rin siya ng sampina para doon sa mga crucial witnesses dito sa impeachment proceedings, no? Anong sabi na naman nitong si Inday Lustay? Ang sabi na naman ni Inday Lustay is fishing expedition daw yan, no? Oo. Bakit takot na takot ka na ma-preserve yung mga ebidensya laban sa'yo? Kung confident ka na wala naman itong mga pinapapreserve na ebidensya, wala naman pala sasabihin itong mga pinapasampina, wala naman palang, hindi naman pala totoo yung sinasabi ni Madriaga, let the House do its job of preserving evidence and mag-appear ka, depensahan mo yung sarili mo, lalong-lalo na sa trial, hindi kung saan-saang avenue ka na naman pupunta para lang mapigilan yung pag-uusig sa'yo. Tama. Okay? Sumagot na lang siya, imbes na chumika siya online. Correct. Umarap ka na lang sa Congress. Tama. Okay. So, yan. So, sana nga makuha na ng Congress ang custody kay Ramil Madriaga. Babantayan natin yan, At yung susubaybayan natin. Okay, but for now, go Roleta! Go, Roleta. sino naman? Hoy! Ay! Trio. I see three people. Isang senador, Senador Jinggoy, na nakaturo ngayon kay Congressman Boy Suntay, na nasa ilalim ng isang, si Dio Manaya, Nazi fan, no? Oo. Na si Atty. Hitler Topacio. Hitler lover. Oo. So, Attorney Topacio. Ito ang ating maniac trio. Maniac trio ng Pilipinas habang Women's Month. Oo, hindi bastos trio, hindi naman. Hindi bastos, hindi lang bastos Hindi lang bastos extra level eh. Oo. Lalong-lalo Alam na mo tong si yun. Topacio, di ba? Nung ini-interview siya, nalala ko, nandun ako sa isang show din sa ABS-CBN. Siya yung guest. No? Tapos meron ako role doon. Sabihin ko na yung bottom liner. No? Ang nakita ko, na proud siya at meron siyang figure ni Hitler sa likuran ng kanyang lamesa. May malaki-malaki siyang portrait ni Hitler. Hitler o yung swastika? Hitler Hitler. mismo, portrait ni Hitler, no? So at least yun yung pagkaalala ko, no? Pero hindi niya naman dinedeny na siya ay idolo niya, si Adolf Hitler, no? Pero bakit ba nandito na naman yung Ayun tawag ba, nga. Maniac 3? Oo, Maniac 3 eh. Kahit nga si Atty. Topacio, hindi rin niya dinideny kung ano yung mga sinasabi niyang kabastusan sa mga kababaihan. So maalala natin na si Congressman Bong Suntay, sa isang hearing na walang kinalaman sa anything sexual, nag-bring up ng kanyang mga pantasya tungkol kay Ann Curtis. At sinabi niyang walang masama dito dahil imagination lang naman niya yon. Tapos itong si Senator Jinggoy Estrada sa isa ring hearing, tinanong niya ang bisita ng Senado, may boyfriend ka na ba? Na walang kinalaman Tinanong yung niya kung may hearing. boyfriend ba siya? Ang ating bisita. Ako si Senator Jinggoy, ang naghahanap ating ng boyfriend. bisita. Kala ko si Jinggoy naghahanap ng boyfriend eh. Nalito ko. Nalito ka. Oo, basta klaro na tinatanong niya yung relasyon ng ibang tao na wala naman talaga siyang Wala namang dapat kinalaman sa pakialaman. hearing. Oo. Oo nga. Tapos itong si Atty. Topacio, sinabi niya walang maling ginawa si Congressman Bong Suntay kasi sinabi lang naman daw niya. At pinagnanasaan niya daw si Congresswoman Sara my God, Ilago, pinangalanan niya pa, di ba? So, alam mo yan, sa akin palagay, subject sa disciplinary action yan. In fact, yan ay yung nangyari kay Larry Gadon nung may sinabi siya against Raisa Robles. No? Dapat lamang talaga na i-check, ako, nananawagan ako sa legal profession, na i-check natin yung isang peer natin kung ganyang kabastos, lalong-lalo na specifically nakalagay doon sa aming Code of Professional Responsibility na we should use gender-neutral language and we should respect women in the legal profession. So kung ganyan ka bastos at parang proud na proud ka pa na sinasabi mong pinagnanasaan mo ang isang babae dahil naamoy mo, I think that should be subject to disciplinary action. Oo, At nakita na ako marami na yatang nagsasabi na sila ay magfa-file in due course. Ang alam ko nga, nag-file na yata yung Makabayan. No? Pero hindi ako sure dyan. No? Ang Gabriela yata. For the longest time, meron kasing, mataas kasi yung pagtingin ng ating mga kababayan sa profesyon ng pag-aabogado, di ba? Oo. May respeto, di ba? Mataas ang pagtingin natin sa mga abogado, lalo na kay Attorney Dino De Leon, di ba? Sobrang taas ng pagtingin natin, no? Pero for the longest time din, may impression yung mga kababayan natin na old boys club, yung Ayun legal nga. profession. Kaya siguro napapanahon na din doon sa buong profesyon din na kailangan nilang disiplinahin yung mga kasapi nila, mga miyembro nila na nagbibigay ng maling pagtingin ng ating mga kababayan kung ano ba ang isang pagiging abogado, di ba? Hindi lisensya yung pagiging abogado na nambabastos ka. At saka isipin mo ha, si Congressman Sara Ilago, nakaupong
kongresista, di ba? Congresswoman na yan. May nasa kapangyarihan, member ng Congress. Papaano pa pala tatratuhin ni Attorney Topacio yung mga ibang mga kababaihan sa paligid niya? 'Di ba? Na walang ganong klaseng kapangyarihan, 'di ba? So para sa ganitong klaseng abogado, kailangan pakitaan din ng disiplina. It doesn't reflect very well sa legal profession kung we will let go of Ay, this kind of talaga. behavior. At utang na loob, 2026 na, hindi na tanda ng pagiging tunay na lalaki, ang pagiging Agree. manyak at abusado. Oo. No, na talagang dapat, tandaan natin, lumiliit na dapat ang mga bilang ng mga ganyang kalalakihan na may ganyang kaisipan, na para bang nagiging entertainment ang katawan at pagkababae ng ibang ng mga kapwa nila. Diba? So bago-bago na rin tayo ng isipan. At, Tsaka sa dami din ng problema na kinakaharap ng bansa. Bakit naman Senator Jinggoy pati boyfriend ng ibang tao Papakialaman. Gusto mo Baka naman curious pakialaman, talaga. diba? Parang pwede mo namang iwanan yan O kung naghahanap ka ng mga boyfriend, mga kung ano man, di ba? Sa labas mo na lang ng Senado, alamin. Pwede naman yan, Oo. di ba? May- Tao lang may tayo career- may career mga advice pangangailangan ako. at mga kagustuhan din tayo, di ba? Wait, Huwag na bilang senador. Pinagandaan ko to, may career advice ako. Ay, may sa career ating advice manyak ka. three. Sige, Okay, go. Oo, kasi naniniwala ako sa demokrasya natin, tas lahat naman tayo may karapatang maghalal ng mga representante natin. Pero for sure, hindi ako nire-represent ni Senator Jinggoy Estrada, hindi rin ako nire-represent ni Bong Suntay, at lalo na nung kanilang supporting cast na si Attorney Topacio. So ang aking advice, baka mas mabuting tumakbo tong tatlong to sa party list. Gawa kayo ng parang manyak party list. Tapos tingnan natin sinong boboto sa inyo. Excited ako malaman sinong nire-represent natin. Oh, good luck dito. po sa mga bagong nominees ng Manyak Party List. Huling-huli na, yung pagdating naman doon sa dalawang congressman at saka senator, pagdating naman doon kay Attorney Topacio, hindi natin kasi malalaman kung meron ng disciplinary proceedings or not. Kasi absolutely confidential ang disciplinary Hindi yan proceedings. ina-announce, hindi yan ina-announce. public. So, Okay. hindi yan ina-announce, pero nothing precludes ordinary citizens na manawagan sa Korte Suprema, sa IBP na disiplinahin yung isang member ng legal profession. Pero hindi natin malalaman yan. Baka meron na, baka wala pa. Ang sabi, may mga umuugong-ugong na meron na. Hindi na natin malalaman yan. At totoo lang, hindi dapat pag-usapan kung meron nang nakalagay. No? Yan Nothing ang nakalagay. precludes ordinary citizens na manawagan, but also nothing precludes a powerful woman like the Vice President Sara Duterte, na sabihin niya na mali ito. Tigil. Na ito ay hindi dapat ginagawa ng mga kapwa niya, mga kasama niya sa politika, di ba? Mga alyado niya sa politika. Kapwa niya abogado. Oh, kapwa niya abogado. Pero wala tayong naririnig, Wala siyang satsat tungkol dito. Absent si Vice President Sara. Women's Month, tungkol to sa kababaihan, di ba? Sis, where are you? Anong opinion niyo po sa Manyak 3? Baka naman maging nominee din po kayo niyan, Bastos 3, Manyak 3, wala. Nagpapaka-macho, nagpapaka-little Duterte, hindi bagay. Hindi bagay, no? Hindi, pwede naman sila magpaka-little Duterte, susundan din nila sa Hague. Oo, tama nga naman. Sa lalong madaling panahon. Oo. Agad-agad na natin alamin kung sino ang nasa susunod at go roulette, Oy! Sino na ang susunod? Ay, gusto ko Ay, to. Okay, ang incoming literal face of ang bagong muka Ang ng Sustainable Cities. Oo. Dating DOT Secretary Cristina Frasco na na-assign bilang Special Advisor for Sustainable Cities. And nakalimutan ko isa pa, and Sustainable Cities. So sa lahat ng mga sustainable cities, magkakaroon na rin ng malaking buka. Ay, baka ba, so part of yung sustainability ay may Frasco. picture ni Secretary Frasco. Oo. So aabangan po natin ang mga bagong poster ni Secretary Cristina Frasco bilang advisor. Makikita na naman natin ang kanyang magandang mukha, di ba? Sa lahat ng mga promotional materials. Tsaka maganda din yung buhok, Talagang rebonded din si Secretary. Pero hindi, tsaka baka naman to, welcome news naman to para sa ating creative industry. Kasi, may bago pong posisyon si Secretary Cristina Frasco. Maraming photoshoot yan, Marami. Maraming mga features marami. yan, So, may mabibigyan ng mga trabaho naman. At mahirap medyo malaki din ang hamon sa usapin ng sustainable cities, di ba? Kasi Totoo. may problema nga tayo sa sustainable energy. Bahagi ng sustainable cities ay sustainable energy. So siguro may pagbabago doon sa kampanya ng Department of Tourism. Baka naman yung mga beautiful spots of the Philippines na makikita natin
natin sa posters at hindi na mukha ni Cristina Frasco, no? So, hindi ako, ano ba yun? Magandang balita ba yun o hindi? Ano ba? Hindi ako sure. Basta ko, tinitignan ko ang tourism numbers natin na medyo relatively sa ating mga Southeast Asian neighbors after the pandemic. Eh, medyo nakuhuli ang Pilipinas. Hindi, medyo Hindi pa tayo asad-sad. nagre-recover. Asad daw kumpara sa Thailand, kumpara Yes. sa Malaysia. Eh, mas maganda ang Pilipinas ang dihama kumpara sa Indonesia. Well, kasi imbes na makita mo ang Chocolate Hills, ang Tarsier, ang Mayon Volcano, Ang Lake Cebu. ang Lake Cebu, ang Boracay, mukha ni Cristina Frasco ang nakikita natin, no? So, good luck sa bago mong posisyon at sa bagong, we wish you all the best. We wish you all the best, and we wish all the poster makers of your creative the industry. creative industry the best Sustainable as you cities. assume a new role. May we never see you again in Magic Roleta. At sino ang alamin natin sa Magic Roleta? Go Roleta! I wonder who's next. Sinong sunod? Ayan, kasunod. Ngayon lang ba siya lumabas? Parang kanina pa natin siya Ito ba gusto Vice niyo President mga poster? Sara Duterte. Di ba? Napaka-creative nito sa mga mungkahi niya patungkol doon sa mga OFWs. Sobrang bibo niyan ngayon, 'di ba? Oo. Marami ang comments. Lagi naman maraming comments pero wala nga lang empirical basis lagi. Laging bravado, laging yung lakas ng loob lang, tapos wala naman, di ba? Wala ding follow-through, puro ebas, walang ginagawa. Bukod sa ma-follow through niya yung pagpunta niya sa concert kasi nakaschedule na. Kahit may bagyo, kahit may kalamidad dito, natutuloy niya yung bakasyon niya. Ngayon nga may panawagan halimbawa na magbawas ng mga travel sa mga kawani ng pamahalaan, mababawasan kayang excursion ni VP Sara? Hindi, ang sama nga ng talaga loob niya, di ba? mag-ikot pa din to sa buong mundo. Ang sama nga ng loob niya kay BBM kasi hindi raw pinag-usapan daw nila nung kampanya, sa kanya daw yung helicopter. At araw uwian daw siya sa Davao City. Yun ang kinasama ng kanyang loob, di ba? So, ang gusto niya mag-world tour, ang gusto niya sumakay ng Naka-chopper helicopter yan, every araw-araw. day. Oo. Tapos, galit yung mga followers ninyo kay Leni Robredo na nag-boost. Di ba? Anong klase yun? I-compare talaga natin yung klase ng tao, si Leni Robredo at saka itong si Sara Duterte, ang layo naman. Yung isa, puro danda, yung isa, trabaho ng trabaho, yung isa nagpo-produce ng results, yung isa, walang resulta, walang empirical basis, hindi naghahanda, spoiled brat, allergic sa pananagutan, at lahat na, 'di ba? So, ebas eh, 'di ba? Daldal ng daldal, pero wala namang resulta. 'Yan ang pinakaayoko sa lahat. Tsaka mahilig mag-divert, no? Mahilig mag-divert. Ang meron lang talaga sila sa totoo lang, and sa lahat naman nakikinig ha, tingnan ninyo kung sakop kayo ng kanilang propaganda machine. Ang galing nila magpropaganda. Kaya nga ngayon, 'di ba? Kaya rin maraming komento sa pamahalaan si Vice President Sara na para bang hindi siya bahagi niyan, ha? Noong 2022, kasi daw sinabi niya na kay BBM na yung excise tax dapat daw nung 2022 ay alam naman natin magkakagera sa Iran. Una, hindi po natin alam magkakagera sa Oo nga. Tama, sa Iran, tama. no? Oo. Baka po may access kayo sa premonition ni Congressman Marcoleta. Pero kami wala po. Pero gusto din natin sabihin kay sa ating mga kababayan tungkol kay VP Sara, talagang siyempre nag-i-introduce siya ng mga distraction kasi ayaw niyang mapag-usapan yung nakabinbin na impeachment proceeding laban sa kanya. Kaya maglalabas talaga siya ng mga kung Master of anong-anong mga distraction. usapin, Classic diba? Duterte strategy. Sa classic Duterte strategy. Okay. Okay, so ano pa ang susunod natin sa Magic Roleta? Go Roleta! Oy. Speaking of distracting, Ito na. isang senador ang lumapad na naman sa roleta. Kasi nabanggit ko yung premonition eh. Na-foresee mo ba yan? Anak nitong si Rodante Marcoleta. Senador. Rodante Marcoleta. Ito rin, puro ngawa to, no? Puro ngawa sa Senado. At puro pa victim. Puro Hindi daw siya pa-victim. naiintindihan, nami-misquote daw siya. Pero sinabi niya, give up yung Kalayaan Group of Island. Na dapat sa akin, actionable yan ha, ng Senate ha. Please don't allow the Senate halls to be used to encourage violations of the Constitution. The Kalayaan Group of Island is part and parcel of our territory. Isa sa artikulo sa Constitution ay national territory at walang karapatan ang kahit sino man na sabihin na wag maging part ng teritoryo dahil mandato ng saligang batas na parte ang Kalayaan Group of Island sa ating teritoryo. At nanumpa siya bilang senador na Baka na pa bilang senador. senador. Kaya pala, Okay. kaya pala hindi niya sinisigunda ng ating mga konstitusyon ng ating mga batas. Di ako nga, nabalitaan nyo, di ba? Meron daw mga nadiskubre
na spies ng China Ayan na. sa ating defense establishment, 'di ba? May 3. Parang kulang ata. May nauna sa Senado. Be, to be fair, Nauna sa baka kasi Senado. naman, wala ata. Dahil nga wala sila sa defense establishment. Hindi, tsaka, Sa ibang institusyon ang ng gusto ko nga gobyerno. sabihin parang hindi ka panipaniwala ata na may Chinese spies. Kasi ba't naman gagastos pa yung China ng spies? Meron na sa Vice President na pro-China. Correct. Meron na sa Senado. 'Di ba? Kay dami mga senador diyan 'di ba? Minsan nga hindi mo na kailangan tumingin kung anong statement ng embassy ng China at saka hindi mo na kailangan tumingin din kung anong pananaw ng pamahalaan ng China. Titingnan mo na lang ano bang latest na sinasabi ni Senator Marcoleta. Gusto ko lang sabihin by the way, Nakakatipid yung China. Libre. at saka Libreng promotion. kinumpara ni Senator Lacson yung mga pinagsasabi ni Rodante Marcoleta, yun na nakikita sa Ministry of Foreign Affairs website ng China. tama. So binibigyan niya ng script, ito ang propaganda mo ngayon May resibo. using our own taxpayers' money. Hindi naman po sa Overpaid Chinese troll pala. overpaid Chinese role. Using our own At money. taxpayers' money ang Using our own taxpayers' money. Hindi naman po sa nag-e-ebe ako ha. Pero nung pinag-aralan po namin yan, ang akin pong degree sa Masters of Law ay National Security Law. No? Nung pinag-aralan po Sa ano namin lang yan, naman yan Georgetown? Parang pipitsugin lang naman yung universidad, di ba? Okay. Sa Washington DC, no? Ang pinag-aralan po talaga namin ang estratehiya ng China sa West Philippine Sea. Doktrina po sa China, ang sinasabi nilang they will win the West Philippine Sea without firing a single shot. Paano po nila gagawin yon? Ang kanila pong strategy ay yung tinatawag nating elite capture. Ibig sabihin, meron silang mangilan-ngilan na sisiguraduhin kakampi nila, bibigyan nila ng pera, sisiguraduhin nila na talagang nasa panig nila na makapangyarihan dito sa Pilipinas at yun ang magpopropaganda para ma-divide and conquer tayo para hindi nila kailangan ng aksyon na militar. Kaya kung mapapansin ninyo, they're winning the West Philippine Sea. They're trying to without firing a single shot. Bakit? Yung mga sarili nating makapili at ang mga tawag dyan, ang tawag po sa strategiya na yan, elite capture. Yung mga elite po natin, sila po ang ginagamit ng China. Kasama na dyan, si Rodante Marcoleta at Vice President Sara Duterte. Sabi nga ni di ba, nung kasama natin sa Team Pinas, si Dr. Sherwin Ona na eksperto din sa foreign malign influence operations na tama yung sinasabi ni Dino at bahagi din ng strategiya na yon ay pahinain ang loob ng bansang Pilipinas, yung public will ng mga kababayan natin na ipaglaban yung West Philippine Sea. Yan ba yung mga linyahan na, magtatalo tayo pag nagdigmaan? Huwag na lang tayo At lumaban. paano pinapahina yung loob natin na mismong mga kababayan natin, mismong mga nasa katungkulan, senador, ikalawang pangulo, ang Congressman. nagsasabi sa atin na wag na tayong lumaban. Ibigay na lang natin ang Kalayaan Island Group. Hindi natin kakayanin. Yan po ay mga bagay na huling-huling dapat na naririnig natin sa mga kawani ng ating pamahalaan. Kasi, di ba, ang nangyayari, pinanghihinaan ng loob yung ating mga kababayan. Dapat sila nagpapalakas ng loob At bahagi po yan ng strategiya. So huli na po, bago po tayo dumulog sa susunod na ruleta, warning lang po sa ating mga kababayan, pag narinig ninyo ang retoriko na pagka ayaw mo ng patayan, pro-addict ka, yung false choice ang binibigay sa inyo, o kung sakasakaling West Philippine Sea pinoprotektahan mo, gusto mo ng gera, yun po ay ang tinatawag nating false choice at naratibo na pinopropagate ng malign forces dito sa Pilipinas. Kaya po the next time na sinabi nyo, gusto mo ba ng gera? Pinapapili ka ba? That is what we call a false choice. Hindi po tayo dapat magpapatrap dito sa peking naratibo na ito. Okay. Okay. At alam na natin, Yes. kung sino ang salabas sa ating ruleta. Go, ruleta! Wala ko naisip na transition doon kasi ang bigat! Ang bigat! Pero ito ang gaan naman dito pa ba sa ating naging ruleta. Si Naga, former Vice President Lenny Robredo at ngayong Naga City Mayor. Bakit ba nasa news si VP Lenny at si Mayor Lenny? Ay ako, bukod dun sa nakita siya ng busa, gusto ko lang mapakita yung contrast na yung dating Pangulo ay humarap din naman sa krisis nung siya ay Vice President, COVID-19. Na walang pondo ang Vice President pero nakapagpalibreng sakay, nakapag-produce ng mga face mask. PPE sa lahat ng mga PPEs. frontliners. Even dormitories for And dormitories. frontliners. Walang ano yan ha? Walang pondo yan ng mga panahon na yan. Dahil, ang punto ko doon, dahil tumulong din ang pribadong sektor, dahil naniniwala sila, ito yung klaseng leader na May hindi integridad lulustayin din oo. yung pera at mga donasyon. Yan ang klaseng leader na parang medyo nag-gravitate yung publiko para sumuporta sa isang krisis. Kasi yung isang vice president na parang nagsusow na naman ng seeds of disunity, na ginugulo na naman ang usapan. Imbis na magtulungan,
nagtuturo na naman ng mga walang basehang mga solusyon. Gusto niya unity, siya inangampanya kay Bongbong Marcos, pero siya pala yung magsuso ng disunity. Kasi nga hindi pinagamit ang chopper. Tapos sasabi ng mga mga DDS trolls ang sabi nila, ito na naman, hindi naman threat yan. Nung nag-boost lang wala namang ginawa kung hindi nag-boost. Tama naman nag-boost. Nag-boost naman siya mulat sa poll, di ba? Galit pa kayo na nag-boost, hindi ba? Para ma-actionan mo yung mga problema ng taong bayan, dapat isa ka doon sa taong bayan. Kaya nga sinasabi nila, kaya may mali daw, let's say for example, sa traffic, sa public transportation, hindi naman daw nagpupunta sa public transportation yung mga nagde-decide. Itong si Lenny Robredo uses public transport. Tapos galit kayo, anong masama? Nagtipid na nga, hindi na nga, nagtipid na ng gasolina, ginagawa niya na nga yung ito para maramdaman niya, nagtatrabaho habang nasa bus, tapos gagawa niyo ng kampanya at gagawa niyo ng masama, di ba? So ano ba klase yan? At gusto ko lang sabihin sa akin lang ito ang problema po ng Pilipinas sa next 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 years, ang sabi ay it will be an economic problem. No? Ekonomiya ang magiging problema ng Pilipinas. Tumataas ang gasolina, tumataas ang bilihin, paano ma-jumpstart yung economy. Para sa akin lang, yung si VP Lenny, may economics background. Sa foremost school in the Philippines when it comes to economics, no? UP School of Economics. Kaya marami nagsasabi nga, sana lang, pag-isipan niya mabuti na sana she will try again, no? Para makita rin natin ang layo ng diferensya. Sara Duterte, Vice President. Mayor. Di ba? At saka babae. Pareho malaki ng contrast. Ako, no? dadagdag ko lang, nagdeklarang tumakbo yung isa kaya. Just saying, tatakbong presidente. Okay. At saka, di ba, kung maaalala natin, yung dahilan din naman ng pagbuboost ni Vice President Lenny, nung siya ay nanunungkulang bilang Vice Presidente, dahil na-discover niya na dahil may required na security detail syempre may kailangan protektahan yung seguridad niya, maraming tao yung ini-involve kapag siya ay bumabiyahe. Kaya kapag siya ay magtitake halimbawa ng eroplano, o iba pang pamamaraan ng transportation, yung realization niya ay medyo magastos talaga, 'di ba? Kaya nga nalaman din natin, 'di ba? Umiikot ng iba't ibang bansa to si VP Sara. Magastos 'yan kasi yung security detail dinadala niya lang lahat 'yan. So, minabuti na ni Vice President Lenny na para din makatipid, mag-boost, di ba? So, I think sa ganitong klaseng panahon din ng krisis, naaalala natin na masarap pala sa pakiramdam. Bukod sa tama yung ganong klaseng mga choices, masarap din sa pakiramdam na yung mga nasa pamahalaan, lalo na yung mga matataas na opisyal, nararamdaman mo, may malasakit sila at nararamdaman din nila yung kinakaharap ng mga ordinaryong mamamayan. Pero hindi propaganda. Ever since, ganyan na talaga sila ni Robredo. Oo, tapos sasabihin ko lang, yun nga yung comparison di ba? Nung crisis ng COVID, very strong ang response ni VP Lenny. Ngayong meron tayong krisis sa petrolyo, anong offer sa atin ni Inday Lustay? Very strong kuda. Oo, so kita mo yung difference. Kailangan yata ngayon bigyan yung trolls ng ibang pagkakaabalahan kasi wala silang maasahan doon sa kanilang pinaka-principal. Okay. Okay. Sige, susunod natin ruleta. Go, Go ruleta! We can talk about this all day. Hoy! Okay. Si NBI Director Melvin Matibag ang napunta sa ating ruleta dahil ito po sa pinyata nung kinalaman sa 18 Marines daw na allegedly tinitignan ng NBI ngayon parang mga dating bodyguard ni nawawalang ex-congressman Zaldico. Oo, no? Ako nagtataka tuloy ako, anong yung kinalaman ng paglabas nitong mga Marines na ito na medyo questionable din yung mga pinagsasabi at mga aligasyon, hindi ba? Yung mga aligasyon, hindi nagtutugma, tapos dishonorably discharged. Kung Marines ba sila o hindi rin nagtutugma. No? Tapos, ang sinasabi, kasama si Laila, tapos parang hindi raw kasama si Laila. Tapos, hindi raw baleta, tapos bigla ngayon, brown paper bag na lang. Ano ba talaga, kasama yung pare, hindi kasama yung pare. Hindi talaga nagtutugma, no? Pero ang nakakapagtaka dyan, sila ang naglabas nito, pero ayaw nilang mag-cooperate sa NBI pagdating sa paggawa ng mga affidavit na individual. Kasi baka hindi sumama sa script. Ayaw nila magpa-interview isa-isa. Yan ang komento ni Attorney Matibag. So, No? ibig sabihin na may kumukumpas, parang may nagpapapit, kaya ayaw nilang maisa-isa? Ayaw nila isa-isa. Ayaw nila magpa-interview isa-isa. Akala ko ba gusto niyo yung katotohanan lumabas? Akala ko ba paninindigan ninyo ang inyong kwento? Pero pag iisa-isahin kayo at tatanungin kayo kung ano talaga yung factual details, wala. Ayaw nila mag-cooperate. No? So, palabas ba ito? Sa totoo lang, diversionary tactic ba ito? Sa aking palagay, malinaw na malinaw, ang sagot doon ay oo. Diyan more and more dumadami talaga yung inconsistencies. Wala naman pala sa passenger manifest, 'di ba? Ng mga sinasabi nilang trips na kasali sila. Tapos
mali-mali din yung mga timeline, di ba? Alam mo, ang gusto kong sabihin dito ay, alam niyo, totoo po yung galit ng taong bayan doon sa mga maanumalyang flood control projects. Totoo po yung galit ng mga taong bayan na nagkaroon ng abutan ng pera. Pero para gamitin nyo din ito para sa inyong sariling political propaganda, napakakapal po ng muka. Oo. Yung Walang mga- konsensya. Walang konsensya. Yung mga nagbibigay ng testimonya para ilabas yung katotohanan at i-reveal yung mga korupsyon sa pamahalaan, kakampi po yan ng mga mamamayan. Nagpapasalamat tayo sa kanila. Pero yun dun sa gumagawa ng storya, pinapahirapan palalo yung paghahanap ng katotohanan, ay iba po talagang pagtatrahidor yan sa inyong mga kababayan din. Bago sa huling-huli, mahuling-huli na tayo na, 'di ba, na roleta. Gusto ko lang sabihin doon sa 18 Marines, ha. Paulit-ulit ko sasabihin, ha. Ito. Known ang mga Duterte na pagkatapos kayong gamitin, bibitawan din kayo. At sila ang mananakot sa inyo, mga nganib ang inyong buhay. Ganyan po ang nakita namin sa kaso ni Laila de Lima. I was working on the case for 7 years. We've seen the testimonies, yung mga pinag-imbento nila, pinag-manufacture nila ng evidence, no? Ginamit nila ng mga testigo. Mamaya-maya, lahat yung nag-recant, halos lahat sila nag-recant kasi sinabi na nganib ang kanilang buhay, ang nagtatakot sa kanila, mga Duterte. Yung mga kumamay nung kanilang testimonya. So, napakalinaw, ha? Warning lang po sa inyo. Yan na nga yung nararanasan ngayon ni Ramil Madriaga, di Correct. ba? Oo, warning lang sa inyo, ha? Warning sa inyo. Bibitawan kayo ng mga Duterte pagkatapos kayong gamitin. At hindi lang buhay ninyo, ang posibleng manganib, pati mga pamilya ninyo. So, pag-isipan nyo mabuti kung gusto nyo talaga sabihin ang totoong katotohanan. Dahil dyan, Go Roleta! Panghuli na! Okay. Oh. Ay! Inabutan natin to. Speaking of pakapalan ng mukha. Ayan na. Parang siya yata yung leader sa scoreboard ng pakapalan ng Nahanap mukha. Balita mo, Carlo, kinumpute mo ilang araw nang nawawala itong si Senator Bato de la Rosa. Oo, kung tama ang aking math, Computation. ay 125 days na Uy. nawawala. At pinasasahod na walang ginagawang Ang sarap trabaho. ng buhay. Itong si Senator pa ba ito? Bato de la Rosa Senador, na. senador. Senador. Na nanghingi pa ng rekurso pa ng bayan. Sabi ang kailangan ng panawagan ngayon, 4-day work week. Ikaw naman, bakit 0 work week? Oo, dapat. Grabe ka naman magtipid ng kuryente! Ang Kasi yung opisina niya walang gumagamit, baka nakapatay ang aircon. Salamat. Thank you naman. Pero ano ba, bakit ka ba siya nasa news ngayon? Sumulat. May Sumulat, request. Carlo, sumulat. Sumulat kay... Zero work, 125 days, pero sumulat na. Sumulat kay SP Soto na baka daw pwedeng gamitin sa Baguio yung Senate Mansion ng Okay. kanyang pamilya. Dahil may dadaluhang event. Ayun. Ano masasabi mo doon, Lina? Golf sa tournament. Nahiya naman ako sa ating mga kababayan na naghihirap na magtrabaho, humanap ng paraan na magbayad. Na no work, no pay. Oo. At ngayon na 4-day work week, di ba dati 8 hours, sa ngayon 10 hours na Hahaba. kailangan Oo, magtrabaho. hahaba. Oh. Tapos ito, manghihingi lang ng mansyon para magbakasyon nang walang ginawa. Okay, naalala ko lang sa tanong bahin kasi kailangan natin mag-ed, no? Ito pong si Bato de la Rosa, indicted na mamamatay tao sa, di ba? Hindi pa indicted, pero may mga aligasyon doon sa ICC na kasama sa kaso. Yan ay mamamatay tao, una sa lahat. Pangalawa, tamad. Pangatlo, ang kapal ng muka. Pang-apat, kasama rin sa mga anomalya. Panlima, duwag. No? Duwag. Yan. So, wag na po tayo magkakamaling iboto yung katulad niya. Wag gayahin. Wag Nagpapakita pero magmamansyon yan, ha? tularan. Wag tularan. Wag tularan. Airbnb ang hinan. Kaya nga Nakikita ko kasi pero buti na lang sa Metro Manila at ilang bahagi ngayon ng Pilipinas, medyo malamig ang panahon. Pero umiinit yung ulo ko nung nabasa ko yung request eh. Maski 21 degrees eh. Nakakagigil talaga. Walang Pero- serbisyo, gusto magpasarap. Oh, Ay, sarap ng buhay. Sana all.